angels of the Lord, ariyaw sa balon nga kabuntagon, nakikiusap sa pagdaigong pagsimba. Hallelujah! Thank you, Lord. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions of powers and positions, your name stands above them all, and the angels
faithful one, forever. Say it one more time. Wonderful, marvelous, forever beautiful, Prince of Peace, faithful one, forever you are. Come on, this is the last time that we declare the morning and the morning and the Yes, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, we give you praise, we give you glory, we give you honor, we give you the highest thanksgiving. To you alone our reverence, to you alone our praise, to you alone our worship. The King of Kings, the Lord of Lords, the author of our life, the honor of our life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, oh God. We continue to worship you in this place. We continue nagipataas ka, ani nga dapit karon nga kabuntagon. Mahimaya ka, Lord, sa tanan nga among mga pagdaig ug pagsimba nga gihalad para sa imuha, O Dios. Once again, Holy Spirit of the living God, kanunay ka namong giimbitar sa among taliwala in this place, in our hearts, in our lives, in this church. Ikaw ang mag-govern sa kada usa ka namo. Ikaw ang mapataas, empower each one of us today sa among pagpaminaw sa imong pulong. Open our hearts na ma-receive yun namo ang portion namo karong adlaw. Dili masayang ang oras nga naami diri karon, but Lord mo uli mi nga naa gyud mi dala-dala sa among mga kasing-kasing nga nagikan kanimo. Bless your servant, Lord, nga imong pagagamiton nga mag-share sa imong pulong, O God. Salamat kaayo nga kaming tanan mo uli ni today, victorious, blessed, and highly favored. Gikan dira sa imong Ginoo. Lord, we promise to bring you back all the glory, honor, praises, adoration, and thanksgiving to you alone. In Jesus' name, amen and amen. Before talunin ko, kumustahan nato ang atong mga kaigsuonan. Yes, kumustahan mo nato. I love this morning. I love this family. I live in this family God has given me. I love this family. I live in this family God has given me.
Good morning, everybody. Morning! Praise God. So before anything else, let us welcome our VIP this morning, si John Lee Galvez. Okay, sa KKB. Salamat no sa iyong pag-attend sa worship and healing service today. Praise God. So makapaglingkod ang tanan, magpahiluna na kamo kung asa mo gusto nga mo sit down. Praise God. And I will just give a praise report, no? Because last April 9, ipahigayon ang kick-off sa School of Outreach Ministry. So, gisalmutan kani sa tanan ng mga kabatanunan all over JIL Bukidnon. So, mga KKBs, mga YANs, no, mga young adults, nagtapok sila diri sa atong dapit, no? Gihisgutan kung unsaon pag-penetrate ang kada eskwelahan, kung asa sila na belong. And I really praise God sa gibuhat sa Ginoo adto nga higayuna. And we are part of that event, no? We are part sa kalihukan o kahimuan na di paabot sa Ginoo sa JIL Bukidnon. Especially, ako personally, magpasalamat sa tanan ng mga nag-seed financially. Salamat kaayo kay wala gid ko masayang ang inyong mga ipaambit nga pinansyal nga bahin, even sa mga limpyo ani nga dapit. Salamat kag kaayo. And I really praise God as well sa kinabuhi sa mga batanon nga na-respond sa calling nila. And later on, we will be hearing two KKBs na mag-share sa ilang experience, pasidunggan ang Ginoo sa gibuhat sa ilang kinabuhi. So atong abangan kung kinsa ni nga mga batanon. Praise God! Anda ba ba pamati sa pulong sa Ginoo? Praise the Lord! Kumusta ang tanan sa kainit sa panahon? Naabata, kung init ang panahon, asa man ta side, maluya ta? Or magkalayo na hinuon? Imbis init, dapat magkalayo, no? Magkalayo or magkalayo? Magkalayo ta sa Lord or magkalayo hinuon ang atong paghigugma, pagpangalaga diha sa atong buhi ng Diyos. So, dili ta padala sa kainit sa panahon. Kung init ba ang panahon, magkalayo ta kay Lord, kay saputon ta sa kainit, which is makasapot man yun ang init sa panahon. But, wala ka diha ang side. We are on the side na magkalayo hinuon sa pagpangalagad sa Ginoo, dili mo undang sa pagsimba, dili mo undang sa pagduol o pag-seek nga sa atong buhi nga Diyos. Now, I have questions ka. Ipangutanan niyo sa imong kaugalingon, igsoon. Kitang tanan, atong pangutanon ng atong kaugalingon, ani. Sige. Why are we blessed by God? Nga naman nga, di ba ng panalanginan ta sa Ginoo? Ngayon na muna. Ilang ka seconds? Ano ka haabot? Di panalanginan ko sa Ginoo. Ikaduha, ang pangutana, why do we receive favor from Him? Ano, makadawat ta o pabor gikan sa Ginoo? So, ipangutanan na sa imong kaugalingon. Gano ka, no? Gano ka, ha? Now, let's have a gamay lang na exercise. Tanawa ang inyong mga sanina. Pinatag, pinalit. Natag. Kinsa may hinatag, taas ang kamot. Ha? Pinalit na ninyong tanan?
Hinatag. Kanang inyong gipangsulat karon ba? Hinatag ba na gihatag ra ba na sa inyo or gipalit? Hinatag. Sa kinsa may kanang makaingon nga gihatag ra ba ni sa ako? Taas ang kamot. Amen. Ay mga pipila. Tanaway mong sapatos. Sandals, hinatag, pinalit. Hinatag. Okay, sa lima ka hinatag. Hinatag. Oh, ubay-ubay sa, daghan-daghan sa ang mga gipangtagaan. No? Okay, sa may gitagaan ang palalangin sa Ginoo this week. Karon na si Mana. Amen. Wala, ang panalangin na ba? Dili na ba yung kwarta? Oo, kaya kwarta mas ko. Kapag ba ito, si panalangin, di ba? Dili lang kwarta. So, kinsay gitagaan ang panalangin karon nga si Mana. Amen. Worst kitang tanan. Kaya kung wala taging tagaan ang panalangin sa Ginoo, wala ka karon. Because kanang atong giginhawa nga hangin, dako gid kay na nga panalangin. Amen? Amen. Praise God. Ito basta ng pulong sa Ginoo. Sa Ruth chapter 2 verse 12, New International Version. Ingon ang pulong sa Ginoo, may the Lord repay you for what you have done. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to take refuge. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong mag-angkop kita. Ginoong Diyos, labing gamhanan sa tanan, amahan na mo sa langit nakakita sa tanan namong gibuhat karong takna. Walay laing tinguha sa mong kasing-kasing Ginoo, kundi ang pasidunggan ka, pasidunggan ang pangalan ni Ginoong Hesukristo, ug among giimbitar ang presensya sa Balang Espiritu Santo mamuhat sa among kaliwala. Abli ang among kasing-kasing. Kung naaman kay nakita nga dili maayo o hugaw nga mahimong babag, Ginoo sa among pagpaminaw, pagmamati o pag-angkon sa panalangin karon nga kabuntagon, limpyuhimi, pinaagi sa imong balaan ng pamili ngayon. Abli ang among mga spiritual senses, Lord, among masabtan, among makutlo, Ginoo, ang imong mensahe karon nga dili mi magawas ani nga dapit nga wala mi bit-bit nga panalangin. Even Lord, nga ako nga mag-share sa imong pulo, makatabuni ko sa imong balaan, kamili nga dugo, dili ako ang makita, kundi ikaw lang ang Ginoong Hesukristo. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, Amen and Amen. May the Lord repay you. Kasi kung pasagot sa repay. Bayad. Suklian, balikan sa tanan nga imong kahago nga gibuhat kanha kanina. May the Lord repay you for what you have done. Sa tanan ng mga ginikanan, may the Lord repay you sa sakripisyo nga imong gibuhat para sa imong pamilya. Amen? Sa mga anak, may the Lord repay you for what you have done. So, ano akong gibuhat, Pastora? May the Lord repay you for what you have done sa imong pamilya, sa pagtabang nimo sa imong mama o papa, sa kanang mga sugo nga ilang gihatag sa inyo, tapos inyong gituman, may the Lord repay you for what you have done. Students, may the Lord repay you. Balikan, suklian, i-reward ka sa Lord sa imong pagpaningkamot, sa imong pagskwela. Sa tanan ng mga farmers, trabahante, negosyante, may the Lord repay you. No? Sa inyong pagbudlay, sa inyong mga kahago. Para mo earn, dili lang para sa imong kaugalingon, dili lang para sa imong pamilya, but mo extend pa yun sa uban nga naninahanglan. May the Lord repay you. May you be richly, dili lang bitawan ng pag-repay or pagbalik.
sa Ginoo. But gingon niya, may you be richly rewarded. Anong, sobra-sobra po. May mag-richly, so may but pa sa but-ana. Pipila lang ba? Kapag nakay panalangin ka ron, pagkauma, wala na na yun. Nakay sweldo from 1 to 15. Pag abot sa 15, actually hurot na na. Yan, una na ang expenses. Wala masa ako diha, paring. Bayaran na paggamit sa 15. Labay yun na ang case. Let's aim for more. More, insakto na. Insakto na ngayon anak nga sitwasyon nga kanang ngayon sila ba pagtrabahan pag-abot sa ting sweldo, wala na. Dili na siya richly rewarded. We deserve more. Ngano, mga anak ko sa Ginoo. Amen? Amen. May you be richly rewarded by the Lord, the God of Israel. Ang Ginoo sa Israel, grabe ka kwartahan. O ang Ginoo sa Israel, Ginoo sa nato. The same God nga atong gialagaran karon, atong gisimba karon, the same God nga gisimba ni Abraham, Isaac, Jacob. And these people were very rich in their generation. Unsa may context aning Ruth? Si Ruth, usa ka daughter-in-law ni Naomi. Naapagig daughter-in-law si Naomi nga ang pangalan si Orpah. So, si Naomi na ay duha ka mga anak. So, nga lalaki, nga naminyuan nila si Ruth o si Orpah. Daw binangamatay man ang iyang mga anak nga lalaki. So, duha na lang. Karon gipapili di ni Ruth nga panguli na mo sa inyong lugar. Wala ko'y kabtangan, dili ko kwartahan, wala ko'y maihalad sa inyo bilang ako mga daughter-in-law. Gipa-desisyon niya ang iyang duha ka daughter-in-laws. Kini si Orpah, sige ma'am, mauli na lang ko sa among dapit. Pero si Ruth, nagpabilin. Siya, anak, wala na kayo ikahatag sa imo. Niya, kung mga nagpanganggami ko, usab. Di ba? Hindi na ko di mo maaptan. Or imposible naman ito kaayo. So, dili man. Bihira na lang ka ng daughter-in-law nga muunong sa iyang mother-in-law. Yan sa iyang anak dere. Mga daughter-in-laws. Mas love pa ni mo ang imong mother-in-law kaysa imong tinuod nga mama. Si Ruth, ingon ani siya. Nagpabili, nagmatinud-anon sa iyang mother-in-law. Ya, karon kay dili man sila kwartahan, as in pobrigid sila. Pero kini si Naomi, naani siya relative nga naidako nga kabasakan or kahumayan. Pero iyang instruction kang Ruth nga anak, na ako tay makaon, mag-harvest magin na. Ting harvest naman karon. Katong mga salin-salin, di ba, dili ba mahurot na no? Napa maging mga salin-salin niya, tagpila, isa pa na kasako or duha pa kasako ang ma-harvest, kadto ang imo i-harvest. Pero nakita niya si Ruth, sa tag-iya nga mao si Boaz. Unya, nabalaan ni Boaz nga, oy, kani nga, batanon, matinud-anon ni siya nga babae. No, niunong gid siya sa iyang umagad. Tama ba? Umagad ba? Ugangan. Ay, ugangan. Ugangan. Sino umagad? Siya umagad. Okay. So niunong siya sa iyang ugangan. Kanang wala siya naghuna-una nga kung unsa kay makaon, kung unsay maidalit sa iyang ugangan, pero nagpabiling gid siya. Nga iyaging giatiman, siya na lang po ba isa yung ugangan. So actually sila lang yung duha nag-inunungay. O nakita ni Boaz, usa ka paryente ni Naomi, nga ugangan ni Ruth, nakita niya ni nga batanon. Nga, uy, kapag ka matinud-anon, bihira na giningon ani. No? So, na-appreciate niya ang gibuhat ni Ruth o gitagaan siya o more. No, ginan niya yung mga tapasagdi lang na siya.
nga manguha siya. Gi-allow siya nga manguha o kanang mga humay nga gipang harvest. So, mga igsoon, next slide please. Another question. Tanaw to ang duha ka question, ang difference ani nga question. How does God bless me? How? Tanaw ang word nga how. Unsaon pagpanalangin sa Ginoo kanako? Ikaduha ka question, why does God bless me? Nganong ipanalanginan man ko sa Ginoo? How o why? Ngay dako nga diferensya. Kung saan di ko pagpanalangin sa Ginoo? Pangutan ano na sa imong kaugalingon. O nganong gipanalanginan man ko sa Ginoo? Para asa man na? No, dili ba kita makabalo kung saan pagpanalangin sa Ginoo sa ato? Sometimes, kanang atong mga gipang desire mo, mga dagko nga butang, huwag kita kabalo kung asa na ito nakuhaon. Pero pag mo panalangin sa Lord, si Lord all out. Kung makainong kita nga, i-provide gidi ay sa Lord ang akong ikinangan. Kaya kami ko nga, Lord, gusto ko ay pero wala di ko kabaloon sa akon. Like for example, we desire na magkaroon ng lot and building, no, para sa church. Millions man na. Wala ta kabaloon saon na sa Ginoo. How does God bless me? Saon pagpanalangin sa Ginoo kanatong tanan to acquire lot and building. But it's up to God. We leave it up to God. Pero pag moabot na ang panalangin, nganong ipanalanginan ka sa Ginoo? Yes, makapalit na ko sa akong mga gusto. Diha ra bataman? Yes, maka-provide ko sa akong family. Diha ra bataman? Don't you want for more? Okay na ko. Ay, namay uban nga. Okay na ni Lord. Uy, okay na ni sa akong panalangin. Hindi na ko mga daghan pa. Pero kung ngay mga babang sa imong sa ako, makatabang ta. Maglisod ang buod. Kay igo-igo ora ang atong ipangayo kay Lord. That's why, kung mo panalangin si Lord, o mangayo at panalangin sa iya, ipa-all out na lang. Because mo overflow ang panalangin sa Ginoo. Kung magsigig o tagkuot o magsigig panghatag, no? Panghatag o kusog, panghatag o oras, panghatag o kwarta. So, wala na. Nigamay na imong panudlanan. Kung ano po na sa Ginoo, o nigamay na ang panudlanan sa kong anak, kay sigig panghatag. Pero kung dili mo hatag sa oras, sa imong effort, dili na may hatag, dili ginamapunan. Ay puno pa man. Maghatag ka sa imong wisdom, sa imong knowledge. No? Magpaambit ka sa imong abilidad. Na kay skills. Pero imo lang gitaguan, at dili gina mo multiply. Pero kung imong skills, imo nang ihatag, ipagamit. Kaya bang nakaitudluan nga lain, ingon ani pag-guitar bro, ingon ani pag-drums, ingon ani pagkanta. Piya lang pagigta o daghan pa sa Ginoo. Nahutdan naman ta. Again, sa pulong nga itong ibasa, may the Lord repay you for what you have done. So, saan mag-repay sa Lord? Kuha kay hatag-hatag. Diba? Logic. Unang prinsipyo sa Ginoo, the more you give, The more you receive. And isip mga Kristuhan yung ginatudluan na anak, nga dili maging hapog, but all the more generous na in every way. Because we know that our God is a great rewarder. Nakita sa Ginoo, tanan natong gibuhat, tanan natong gisakripisyo, tanan natong gitanom, dili ta i-thank you sa Lord. Thank you. Ano ba, dili pa rin sa tao ba nga, itagaan mo siya of something or pagkaon ng tao nga, salamat. Naataman. Kung naman ko'y uban nga, nakadawat o panalangin, mo bless ko siya sa uban.
necessarily nga ikaw ang iyang gihapong tagaan. And nganong angay ta nga muhatag? Ang primary reason na igsoon, dili na ko kalimutan ang gibuhat ni Yesu Kristo ngadto sa cross of Calvary. Jesus finished what He has done, no? Ngadto sa cross of Calvary para matangtang tanan tunglo sa kinabuhi. O ang baylo ana panalangin. That's why nag-enjoy ta sa panalangin tungod na tanggal ang tunglo sa atong kinabuhi. O tungod ka na sa iyang dakong guma. Kanan po. Praise God. Ito palapakan si Lord. Praise God. Point number 1, atong isgutan. Ang atong tema, breakthrough love that gives life. Breakthrough love that gives life. Mo na ang atong tema at the same time, mo na ang titulo sa atong pag-aisgutan karon. Kung may nagkitag life, remember sa Psalm 90 verse 10 nga ang years sa tao is 70 years. Kung mabot siya 80, bonus na. Pero kaning 80, dili pa yata ng kaayahay, kaharukay. Daghan ko'y kasakit, anak. That's why, kung naay mag-birthday, we keep on declaring, happy birthday, I pray for long and satisfying life. Breakthrough love that gives life. Kanang life bitaw nga, dili isang kahit duka. Kanang life bitaw nga, dili puro kasakit. Pwede mo kami mag-breakthrough love that gives life. Pero ato ni klaruhon, kaning gitawag na life sa next slide. Kaning gitawag na life. Kaning full of blessing. Nga while na ata nangalagit sa Ginoo, blessed ta. Nangalagit ta sa Ginoo, pero naglisod-lisod ta. There's something wrong. I-check na to ang atong life. Ano, Lord, nangalagit ba ako sa imo? Alam ko nimo, pero ano nagkalisod-lisod man ko? But whether we like it or not, kita, ikaw, ako, naay contribution, nga nung naingon anak ang atong kinabuhi. But again, our God is the God of many chances. Good, mahot na ng tsansa ang atong buhi nga Diyos. Alam ka na itong kanan. Point number 1, breakthrough love. Sa maning nga klase. Nay kamatuoran ani, unang nga kamatuoran is a love that leans on God when everything feels uncertain. Kini ang klase nga guba nga musalig nga diha sa atong buhi nga Dios. Kung sa panan-ang ato nga, wala na may kasiguruhan karon nga kapanahunan. May the Lord repay you under whose wings you have come to take refuge. Kung dili sa kalibutan walay kasiguruhan, but if we put our trust in the Lord, mahimo nato siyang dalangpanan. So kung hindi nag-breakthrough love, dili ta mo rely sa ato nagkita. Alam nga, to see is to believe. Ang tao ra ba kay ganahan mo tayo ang, grabe ka blessing ang kinabuhi, kwartahan kay siya, gwapo, nindot ang mansion, naghagsakyanan, nagmi ang pagkaon. Pero are you sure na maayo ang iyang kinabuhi? Sure po ba ta? Nag-i-honor niya si Lord. Pero daghan po ko'y kaila igsoon, na ay mansion, na ay mga sakyanan, nindot og mga business, plus, misalig pagid sila sa Ginoo. Sure yun, na nindot ang ilang kinabuhi. Na may question nga, ay, bahala ko, buri lang ko, basta na ako'y Ginoo. Anong hilan man taana? Pwede man tawin nga, bahala dato ko, basta na ako'y Ginoo. Amen? Amen.
eh. Basta importante na ako, Ginoo. Okay ra gid kaayo. Nagiinan ko sa kong friend. Ano ginaana man imong una-una? Nagato pa na atong Ginoo nga dialagaran. Pwede makalingon nga magpuyo ka sa kaabundansya nga naa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Di sa may naguna-una na sa una. Okay na ko ani pastora. Importante palipayon. Yes, no, wala na pa problema. Pero again, kung saan na ginato pag-extend, wala, diha na dahil mo question nga, ay, wag ipay maibuot karon kay igo-igo, ramang gud akong gipangayo sa Ginoo. Mura gyud ni, para sa akong pamilya, happy ni, wala gyud problema. Pero, malimitahan ang atong pagtabang sa uban. Which is, kung ay gusto sa Ginoo, nga motabang ta sa uban nga naminahanglan, kay diha niya, i-display ang iyang gahom. O katong atong gipangtabangan, uy, kamaayo ba ani nga mga tao? Kung makita si Jesus sa atong kinabuhi. Dili man nato sila invite, uy, simba. Okay, whether we like it or not, sige tag pang-invite, simba, simba, simba. Isa mo simba, why not? Hatag, ter, na ako'y spaghetti. Ter, na ako'y cake. O, na ako'y kuandre. Na ako'y sudan, kahumba, shirt, kadugay sa sige, may panghatag ang silingan, uy. Nabi ba niya ka generous? And ang atong Ginoo is very generous. So, na-reflect ang kinaiyahan ni Jesus Christ sa atong life. And with that, di ka nagsimba. Para, no? Wala ka nag-invite. Pero ang imong kinabuhi panalangin. Amen? Number 2, ikaduha nga kamatuoran. No greater love attracts divine favor. Si Boaz, katong paryente ni Naomi, nakita niya ang faith ni Ruth ba? O kung sa'yo yung gibuhat, nag-speak siya blessing. Nag-speak siya panalangin kang Ruth. Kailan mo ni Boaz? Paryente mo siya ni Naomi? Medyo kung ano siya, kanang old age na siya. Siguro, I don't know, mga late 30s siguro, or basi mag-40s na ni siya niya. Wala paghihapon siya na minyo ani nga time. Then si Ruth na, siguro siya sa iyang, wala mo nag-mention sa Bible ilang edad, no? Pero layo, baby nilang agwat. Naminyuan biya niya. Si Ruth. Okay, basahan mo ang Book of Ruth. Na-recognize ni Boaz ang faith ni Ruth unang-una sa Ginoo. And then next, sa ilang sitwasyon with her mother-in-law. That's why paambit siya o panalangin kay kwartahan, isa ni sa kwartahan sa ilang lugar si Boaz. Nakita niya ang kahago ni Ruth. That's why di ay kita mga igsuon natay private or mga sikreto nga ipangbuhat para sa kaymayaan sa Ginoo. Sikreto nga naatubangan sa mga tao ang imong ipangbuhat na sakripisyo, pero wala na sikreto kay Lord. Lantad kaay na sa mga mata ni Jesus. That's why your private faithfulness determines your public favor. Matingala na lang nga, uy, alam mo na may kalit naman siya o kaportaan. Uy, nga, naayahay naman ang iyang kinabuhi. Pero sikreto din siya nga naningkamot. Sikreto din siya nga nagsakripisyo. O niabot ang time nga ang panalangin, dili pwede tabu-tabuan, dili pwede tabunan, mugawas. Gyud, o magpailang na panalangin ni siya alang-ani nga tao tungod sa iyang gibuhat. Amen. Again, unsa man ang imong gibuhat para mapanalanginan ka sa Ginoo. O kung naa na ang panalangin, unsaon man nimo ang panalangin. So maka-attract the eye o pabor kung magpaambit ta sa atong gugma, sa atong isip at tao. Dili na gugma nga words, I love you, but love in action. Permi naman nato na ginahisgutan diri
So, kung may love in action, pagsakripisyo. Number 3. Nagkatulungan ka matuuran, breakthrough love does not driven by reward, but by obedience. Ang musakripisyo ko, ay muhatag ko, magpaambit ko, muhatag ko, ani, anak, para i-reward ko sa Lord. Whether we like it or not, i-reward ka sa Lord. Labi naging sakto ang atong motibo. Pero, dili po na mo itong motibo nga, muhato na ako, di para na i-reward. I just want to thank the Lord sa life sa mga kabataan una. Last April 8, niabot na ang speaker sa KKB kick-off. So, gustuhin man ako pang ubanon, ang mga dapat pang ubanon, kay para ilaag nito sa Lake Apo ang atong mag-asawang bisita. And at the same time, speaker na si Pastor Ivan Caballes. Anak na siya ni Pastor Silver at Pastor Zedel. Nila ko, Van, nag-lunch may kamerang tulo, wala ko'y mabiraban, busy ang all. Nagtrabaho, then kung mga KKBs, hindi po na po sila pwede madala sa Lake Apo, kay nag-operation linis. Palimpyuhan ako na diri ang CR, diri sa Paan. Headed by Rich Lee. So, salamat kay mga responsable na ang mga KKBs na to. Of course, nag-oversee. Yeah. Oh, grabe papak niya, Tidelia. Kaya you know what? Sa Tidelia, siya ba ang kapanghugas o plato, no? Dire, then what if mular na sa Tidelia to Hong Kong? Sooner or later, she's waiting for her visa. So, mga KKB, gituluan din nato niya itong mga bata noon nga. Again, pag namin makita niya sa boat, dili lang KKB. May nagrenta, matadiri nga dapat. Punit-pun. Say, mag-pension pa ko, Lai, di kayo mamati, oy. Kaya doon maday sila, si Eli o si Eliza. Pero puti, magpapili man sa mulingi. Kaya naglibog sila, kinsa akong gitawag. Dapat ay Eli, Lalay, di ay dapat. I-mention yung tarong pastora ka. So, ana atong mga gagmay na chikiting, kasi asa na panglatog sa ilang mga cellophane sa ubos. So, KKB automatic punit, butang sa basurahan. So, mo na. Then karon, ihapit sa amin diri sa church. Then nakita niya ako, sige panglimpyo sa muha, kaan. Alam ko sa ila nga, sige, paglimpyo mo, mangita kong sponsor sa inyong snacks. Salamat sa Ginoo sa sponsor sa ilang snacks. Kailan ay magigilimpyo po no, atong mga kabatanunan, kung naa sila yung pagkaon, no? Yung naka-ice cream, pagit sila atong nga time, huwag yun sa napagpaigo sa kwarta. But salamat sa Ginoo sa mga nag-sponsor atong nga time sa April 8. O nakita na sa speaker nga, ay, sila di ang maglimpyo po, yes. Then pagka 9, so pag maglimpyo, of course, naglimpyo naman po sila. Kaya na lang po yung musod na sagbot. Tapos kung paglimpyo, sayaw pa dayon, kanta pa, tugtog pa. Grabe, multitasking ang mga KKBs sa ilang event. Now, praise God! And then, yan ang wife, si wifey, nga, Pastora, saan kayo after nito? Uwi na ba kayo? Wala akong, hindi ko maintindihan kung ba't sasabi niya uwi na, taga-Valencia lang naman. Ay, siguro maglilinis after this, and then siguro fishball or kwek-kwek. Guys! Anak ko to, tawag na po sila Priscilla, sila Joy, mag-fishball to, mag-kwek-kwek dito sa merkado. Ulan din sila excited. Sa asa Pastora? Merkado. Sorry, di ka mga Gen Z, di naman ay pang merkado. Pang cafe, mandi-ainis nila. Pag milk tea, ano ba ko? Ay na lang. Ano lang. Pero na-connect lang na ako ba nga. Kaya pala tinanong ni Jewel yun. Tagalog ko. Mo din nga iya itong pangutana. Kay after, nagsabot tayo sa mag-asawa, nga i-treat ang tanan ng mga leaders and workers ng mga KKBs. Nga dili man niya pwede may istorya sa ubos, kaya pa may other KKBs from other koan. So, maulaw po siya. So, iya kong istorya personal. At tanan ko mga pila ka mo team kung siguro less than 10, namuli naman yung uban siya, dili, pagtawagan.
kinsa to. So ako gipang tanong kung kinsa gito. So kompleto na yung mga KKBs na mga leaders and workers katong nitabang og limpyo. Gi-announce man sa tibok KKB, di ba? Gi-announce dito nga manglimpyo tanan KKB, pero mga pipila ang mga ni-respond. So, mo to. Iko tapos ko diri kay nay evaluation. No, ay napuna ang atong speaker sa mga taga Valencia, kamug yun. Ha, ali mo diri. Unsa man yung gibuhat? Ay kulbaan na sila. No, ingon na ba si Pastor Ivan? Nga libre mo na mag-coffee. So, basta grabe nila. Singkit. Although, dili sila na kape, matong the best na ilang ipili. Sige, pili mo sa inyong gusto ka. Inumuan. So, in short niya, then si Ivan niya, nindot yun i-reward ng mga ingon-ana ang klase na tao. Yes, we give our seed to our speaker, pero siya mismo, o ang iyang pamilya, generous po. Makita nila ang mga tao nga nangalagad sa Lord o gina-reward. And I told the KKB, see, i-reward ang inyong kahago ni Lord. Pero it doesn't mean nga mo trabaho ta kay i-reward na sad ta. Mo trabaho ta kay basta patrabaho unta ni pastora, magita ra na siya pamaagi nga makasnacks ta. Dili ingon ana ang motibo. Whether na snacks or wala, masin pag magtubig ra. Pero kung wholeheartedly, mabuhaton ang buluhaton, i-reward yun sa Lord. Amen, KKBs. So si Ruth, wala siya nag-after kang buwas, kabalog yun siya aportahan. Nag-obey lang yun siya kay Lord, o naging faithful siya kay Lord, o sa iyang ugangan. So a heart di ay nga puno sa pure love becomes a magnet for breakthrough. So, magnet na automatic ang panalangin. Ano magiging nga ito ba ang panalangin mo overtake na, dili pa kay ang panalangin, kadugay ba magsunod sa panalangin? Oy, birahon pa mo. Dili na, mo overtake na, or usahay mo magnet, magsunod-sunod na sa imo, asa ka padulong. I remember na yung one time na taon-taon na ginigawala na hitabo. Ito ko sa isang store, like, ato naging kwek-kwek diya sa merkado. O asa ka kumukha na nga daghan makay fishbowl lang, kaon di ko og ng fishbowl. Wala ko nga tipila sa 10 ang baso, di na-amaze ko, 10 ba? Kung nga 10 kay medyo daghan-daghan. Anak ko. You know what? For so long, taon-taon na gina ko nga wala na experience. Pagkuha gina ko, daghan na yun ni dagsa nga mga customer. Na-remember din ako na itong giingon ni Pastor Bell, na you are ambassador of Christ. You are the panalangin. So kung asa ka mo adto, magsunod-sunod ang panalangin. O kanang imong maadtuan na tindahan, mapanalangin yan usab. And kung lang ka Lord, impress sa Lord sa ako ba nga, uy, ala, siya tagpila ni Tila, dagahan na dayon ang nagpalit sa iya, and na-happy sad ko kay napanalanginan to nga store because of my life. And the same thing nga dapat po mahitabo sa ato. Then the other, mga past 2 weeks, nagpara mi Grela. Grela, nilalig sakay isa. So, ang gibuhat sa driver, di pa naog to niya kay makasakay naman yung tanan ko. Uy, kaluoy. Driver, di pa naog galing mo siya. Luoy, put kaayo. Siya ay, okay na to ma'am. Uy, siya man po mismo nga. Okay naman siya, nga gipanaog siya. Dili ko lang yun nga klase nga panalangin, no, nga. Isakay ka niya. Last di kung ikaw ang isakay, niya daghay ang isakay. Pinag-magnet lagi kag panalangin niya, daghay nagpanon, dahi naog na lang dahi, daghan man sila kay sa imo. Pero bawal na ba na karon? I think so. Pero, wala nasugot si Lord nga ma-hurt tong tao, pariho nga day may direction. Pagdulong man di ay miadto og lagpas tulay. Siya, asa na siya kuya? Siya sa lagpas tulay man daw siya. Oh, iba sakay balik! So, nakasakay siya ang balik sa amo. So, everybody happy. So, praise God. Salamat sa Ginoo. And again, magnet ang panalangin.
if we give, if we share to others. And lastly, breakthrough love. No? Ang ikaupat na kamatuoran turns empty seasons into seasons of life. Maskin sa kawalan doon, no? Si Ruth, no? Ruth love led her into provision, protection, and destiny. Kabalo siya nga iyang mother-in-law pobre. Kabalo siya nga wagi mapakaon ani. O siya kagi ang papatrabahoon. Pero tungod sa iyang dakong gugma sa iyang mother-in-law, unsay nakita mo after how many days, weeks, months, naidako ang provision tungod sa iyang sakripisyo ang iyang gibuhat. Di-repay, gisuklian siya sa Diyos sa iyang kaayo. Na provision, na protection, o ang destiny na minyuan pagid niya ang pinaka-portahan nga ulitaw sa anak nga lugar. Nga gihatag sa Ginoo. O di lang taman portahan na apagid kahadlok sa Ginoo. So kung akong giingon nga ang difference sa Lord, okay ra o dili pobre ra mi basta na ay Ginoo. Kaysa okay ra maportahan mi basta na ay Ginoo. Ito ginta sa kaabundansya. So God, rooted love, mo transform na siya o barren season. Ano say barren season? Kanang baog na season, kanang dili mamunga, walay provision, walay panalangin. No? Into seasons of life. Life na naay kaabundansya, life na naay kalipay, kalinaw, kadagaya. Amen. Amen. Praise God. And for our conclusion. Sa verse 12 man to atong una nga gibasa. Now sa verse 13, may I continue to find favor in your eyes, my Lord. Si Ruth ni istorya kang Boaz. You have given me comfort. Idaan ko ni mo comfort, and then we speak pagid ka sa ako mga maayo nga pangulong. Maski walang-wala ko. Sumako lang atong prayer. Nga dili lang pang one day blessing, dili lang pang 1 week nga blessing, nga pabor, dili lang pang 1 month, pang 1 year. But throughout our life, may we continue to find favor in the eyes of God as we continue to serve Him wholeheartedly. Amen? Amen. Praise God. And finally, mga igsoon, breakthrough love does not just open doors. Dili lang ni taman sa pag-abli sa mga pultahan sa oportunidad. Pero this is very important. Nagatudlo pod di ka nato how to walk through them with humility so the blessing lasts. Pag nalitay panalangin, all the more magpaubos. Talami sa imong giluto, ate, kuya, mama, papa, langga. O syempre, ako na good na. Sus, kung makatilaw lang ka sa akong gilutuan, pretty talami. Why not give God all the glory? Talami sa imong giluto eh. Glory to God, salamat ka ayo nagilamian ka. Grabe, income na ko karon, abot og millions. Glory to God sa kusog, sa kabaskog, sa panglawas. Kay ngano, para mulungtad ang panalangin. Idaghay di panalanginan sa Ginoo whether we like it or not. Halos kitang tanan, or di lang halos, kitang tanan yun. Pero ang pangutana, nadugay ba ang panalangin? If we want the blessing to last for a lifetime, be humble sa imong naabot, sa imong mga achievements in life. Amen? Amen. Amen. Muna ang sikreto sa panalangin. Before I end this message ni Lord, akong tawagon ang mga KKBs sa panalangin po nga ilang
na-receive sa kanang gitawag nga ESCOM, School of Outreach Ministry, kick-off last April 9. Naghani sila panalangin, dili man in terms sa kwarta, but spiritual blessing. Sa walay pabor-pabor, in alphabetical order. QL o RM. Isa may una nga, L or M. Sa kagitawag si Quincy Del Lumunso. Lamunso. Praise God. Let us give God a mighty clap of praise sa iyong PWD. Actually, yung takto. Wait lang, ibalbaan ko. Hi everybody! Kaway-kaway sa mga KPB! So, sa mga wala, di kaya, ano na ko, no? Nailas ako, Ako si Quincy, a former Tryon mover. Akong Tindera. Hi! So, sa ilo, review ko kay Kulog. Parang gikulbaan ko. So, since nang hilak din ng mga KPB atong April 9, taas tiil. Taas kamot. Insay ko, naigo sa wali ni Pastor Ivan. Wala na ko, wala ko na maigo. Ako naigo ko, naigo. Aray ko, Quincy. O si Pastor Ben, hapak ko 5 finger. Ako kay full body ko. So, to start na sa akong experience kay April 9 kay Koan, I was so happy na nakamit ko mga tagalait bitaw. Naka-meet ko duha lang so kay uban kay Burog. Naanak ko sila ko kay anak ko. Pero tag niya nang kamot. So, ako na-meet dito kay si Blessy from District 2 o si Marie from District 3. Where ko no? So, I was so happy na kami took in person and sa tungak-tungak ito sa wali ni Pastor Ivan kay very heavy na gid siya pa. Like, okay na pod nga mura gi-assure mi da na to nga asa kuya daw, kailangan di mi ma-offend. So ako like stand firm ko but wala ko nag-expect na nato day siya ka like good siya like pag guman dyan ato kay ipatindog ni, praise and worship me. Tapos, naniingon na si Pastor Ivan nga, mo ato na sa prank, ano ko ba lang, sige, ingon na ato, basta kay, marag ito, ni anak ko tiin, marag, anak ko, like, sabi na kong ilapa, guys. Pag-uman ko ito, ato kay, kuhan lang gyapon, nilak gyapon ko nagsayaw, like, nagbanana ko dito, nagbanana yung ko dito, pero, during ito, get sa prayer, serious na. During it ato sa kuan sa prayer palandira like wala yung ko'y ma-feel ato like tsada yung ko'y siya like hindi tsada nga siya but marami tawag ako manggod kay murag na ako'y worries, concerns o mga doubts bitaw nga hindi na ako ma-share sa akong family even sa akong close friend murag tigong-tigong pero bitaw na ako sa akong self ano nga dito sa katong ito yung a letter from a friend goodbye. Nangulba, ibuat ko. Igunita na ako, kauban ako. Nanganag yun siya. Walo ka, nag-anak ko. Nag-anak ko dito, like, nag-anak ko dito nag-storya. Katong, wish you were here. Pagkatungo, ginagawa ito, nalindog ako maligo. Marami flashback ang mga persons na nakita. Like, ano ka? Different ka. So, ay, wait na, last na ni. So, like, after ato, well, nag-ampo ko, nag-iisa ka tao na, sige din ako balik-balik ang storya. Akong papa, Lord, gamito yung ko, Lord, balag, kinamusta na yung ko, i-use yung ko, i-use ko para makuha na ko akong papa, i-use ko para makuha na ko akong mga close good bitaw nga, decide din ako na makaubal din ako sila. So, akong take away kay, if mag-invest na dali sa earth, to the more po nga mag-invest na sa heaven. Right? Tsada yun ang feeling ko,
or gipakita kita sa mo, like, i-explain kita ko. Lahi ra gyud ang kalipay sa heaven, dito sa earth. So, power and time. Thank you, Quincy. Yes, makarelate ko sa inyo ni Quincy nga. She's been praying para sa iyang papa na madala ko diha sa Ginoo because that was also my experience na same age ni Quincy. Na we've been praying, crying, nadalhon gid, no? Or makailagid si Papa nga kay Lord. And naagi perfect time sa tanan. No? True enough na nadalagid si Papa sa pagpangalagad po sa Ginoo. Wala lang siya na-save, but nangalagad pa rin siya sa Ginoo sa iyang prime years. Sa jail good man magod na magoy ka ng ministry sa mga senior citizen. So sa ato diri wala pa ta praying nga one day magkaroon ko ta og ministry sa mga senior citizens. Okay ba mo? Isa may senior, or wala pa may senior citizen. Young at heart pa ang all. Now this time, so may I call in Richly, makipunin, paglapakan si Lord. Good morning sa tanan. So, it's a great opportunity nga makashare ko sa inyo karon about sa gibuhat sa Ginoo sa ako ang kinabuhi atong nahitabo nga school outreach ministry or SCOM atong niagi nga Thursday. So, ato day nga is daghan kog na experience and it was good because I had fun. Nagipon ko'y nakailang mga other nga mga people sa other nga mga districts and daghan ko kog na learn sa gitudlo ni Pastor Ivan, which is about to sa hell is real and that nganong need nato mag-share sa Word of God. And samtang nga gapaminaw ko kay Pastor Ivan is I felt convicted nga kinahanglan nako i-take seriously ang Word of God and na-challenge pud ko nga dili lang kay magpabilin ko nga nakabalo but kinahanglan pod nga mag-share pod ko sa uban sa ako ang natun-an and remind pod ko nga dako kayo ako responsibility as a Christian to share God's word. Also, I realize nga the word of God is not only for us who already know Him but also for those who have not heard about Him. Dako pod og impact sa ako ang message kay nakapahuna-huna ko nga daghan day kaayo ang need pa jud nga ma-reach nato labi na sa mga friends nato at sa to mga classmates or kung sa atong mga katrabaho and ma-encourage pud ko nga dili magpabilin nga maging passive lang but to be intentional and to be willing to share God's word. Through this experience na challenge ko nga dili lang ko magpabilin nga nakabalo sa word of God but kinahanglan pod nga ako siyang i-live out o i-apply sa ako ang daily life. Kinahanglan mag-develop ko consistent nga habit sa pag-read sa Word of God o pag-focus sa ako relationship sa Ginoo para mas mo-grow pa ko spiritually o mas ma-equip ko sa pag-share sa iyang pulong sa uban. And remind pud ko nga kinahanglan ko mahimong more courageous sa pag-share sa gospel and I thank the Lord for that experience kay pinaagi ato is na-challenge ko to be more bold and to be faithful in sharing His word. Mao lang na. Thank you. Praise God. Once again, atong palakpakan si Lord. Breakthrough that gives life. If we share Jesus Christ sa mga tao nga wala pagidiha kay Lord, the Lord will repay for what you have done or what we have done para sa iyang gingharian. Let us all stand. Praise the Lord.
Pwede ba na ako tawagon ang tanan nga mga KKBs? It doesn't necessarily na wala ra mo ka-appeal sa kick-off, Pastor Rai. It's okay. As long as you're KKB, diri mo sa front. Because your mother, your father, your mother's fathers, the whole congregation will pray for you. We will pray for you. Sige, diri. Tanan KKBs. Tanan ka ng eskwela. Ha? And, yes. Sige, naapa. Tanan ng eskwela. Ang mga KKBs. Sige na, tanan. Walang exempted. Mga KKBs yan. Ang yan, ano sa edad sa yan? Yan, nga single. 23. 23 above na single. So, these are our KKBs sa church. KKBs, you are the next generation. Labi na diri sa pulpito, we need KKBs na mo serve kay Lord. Okay? Whether we like it or not, matigulang na gitni. And if you do not use the skills na gisalig sa Ginoo sa iyong kinabuhi, masayang lang yun na. Dili man tanan tawagon diri as musicians, worship leaders, but ang pinakauna nga ministry nato is to share Jesus Christ sa atong mga classmates, friends, families nga wala pa diha kay Lord. If you want na magkaroon ng breakthrough sa imong kinabuhi, magkaroon ng panalangin nga mulungtad, dili lang pang one-time panalangin, but pang forever nga panalangin samtang buhi pa ta. Serve the Lord with all of your hearts. May I request the congregation, atong mga mama, papa, no auntie, kuya, in the Lord, to lay your hands upon these KKBs. Kung naaman diri ang imong mga anak, apo, please mention their names. Kung saan pag-mention, speak blessing sa ila. Kung naaman sila pinakadapat madawatan ang atong mga pag-ampo, isip mga inahan, mga amahan, mga ate, mga kuya. This is the next generation. And our prayer here sa J.I.L. Valencia, nga dili masayang ang ilang kinabuhi sa paglaroy-laroy lang. Dili masayang ang kinabuhi sa TikTok, sa FB, sa Instagram, sa social media, or unsa pa nga mga na nag-i-offer sa kalibutan. But our prayer that this young generation will be used mightily for the expansion of the kingdom of God. Hallelujah. Begin to speak blessing as I pray for them. Please agree with me in prayer and release blessing upon this generation. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shinderibaya sukundurubuyo sikyak karabaya kyanderibaya kyakahay. Durubuyo kyak karabaya sinderiya sikyak karabahay. Hallelujah. Oh,
one of them and each one of us. We declare breakthroughs upon breakthroughs in all aspects of their lives. Let them excel in every way. Let them excel, Lord, sa ilang pagskwela. They will be the head, Lord God, and not the tail, oh God. They will be on top, oh God, because you are their edge, Lord. Ikaw ang ilang advantage. In the name of Jesus. And even sa mga KKBs na wala din karon, remember them as well. We remember them in prayer. We remember ang mga anak, oh God, ang mga kabatanunan. In the name of Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. With all my heart, I will serve with all my heart, all my heart. I will love you. I will love you with all my heart. I will give my all. I will give my all to you. With all my heart, I will serve. With all my heart, I will serve. With all my heart, I will love you. I will love you. With all my heart, I will give my all to you. Lord, siluyuin ang tanan nga deklarasyon, ang tanan nga mga pag-ampo, ang tanan nga mga request sa among matag sa kakasing-kasing pinaagi sa imong balaan o hamili na dugo. This is our prayer to the glory of the Father, the Son, the Holy Spirit, and everyone will say, Amen. Amen. With all my heart, with all my heart, I will serve you. With all my heart, I will love you. With all my heart, I
Praise the Lord. Are we ready sa next na part sa ato ang worship service? Ready na ba? So, ingon ang ikaduhang Korinto 9:7 or 9:7. Ang matag usa kinahanglan mohatag sa kinasing-kasing gayon. Dili nga mapubos lang ubog at sa buod kay gihigugma sa Dios ang mga naghatag nga Malipayon. So unsaon di ay paghatag nga kinasing-kasing or giving with a heart. No, giving with a heart is about being genuine and sincere. Genuine tinuoray, no dili plastikay, sincero. And it's not just about the act, but the love and kindness behind it. Now think of it like sharing with someone you care about without expecting anything back. So siguro, atong i-change ang atong itawag ka na murag panghuna-huna when it comes to giving. Because sometimes, ang ato ang motivation to give is for us to receive. Kamo po ingon sa pulong sa Ginoo, no? It is better to give than to receive. No? But usually, ang ato panghuna-huna is, muhatag ko para nga mapanalanginan ko. But this morning, I would like to remind everyone, muhatag ta kay gipanalanginan nata. Amen ba? Amen. Nangutan na si Pastor Ray na kinsay na-bless, kinsay nakadawat og panalangin karon nga semana. Tanan ta nakadawat og panalangin. Usahay lang, dili nato makita kay gamay manggod. We want it big. Nakana musika kay itong mata nga makaingon ta, wow, blessed gid ko. But kabalo ba ka nga pagmata pa lang nimo sa buntag is dako kay nga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imuha. So when it comes to giving, naguna-una ko ba kung nga Lord, let it be nga matag usa, no, namo ka mga kasing-kasing. When it comes to giving, dili gid magbidhol. Especially karon nga panahon. Nanay mga nagkwenta no, ang kilo sa bugas, ang 25 kilos mo na niyang amount, ang gasol 1,700 na, so on and so forth. Pulting daghana. Tapos mingon din ang church, maghatag ta. Tapos ang tao din mingon, ha? Muhatag pa gyud ko. Unsa man ang simbahan niya, wala hakita nga grabe nakalisod sa panahon karon. Kabalo mo mga igsoon, ang paghatag makaputol sa katong kapobrehon. Amen. Agree mo? Why? When we give, medyo madugay-dugay ko o kanang exhort karon because I want it that everyone would understand. No? Ang paghatag, putlo niya ang pagkadalo sa usa ka Kristohanon. Ingon si Pastor Agina, nga naman nga, Christian, makakakaroon, dili mo naging ka-blessed. Christian ka, pero anong ingana gihapon ang imong kinabuhi? Ingon siya, check. Examine your heart. Examine ang kasing-kasing kumusta ang atong paghatag. Muhatag na bata kay naay sobra? Or muhatag lang yung tatawag kay muna i-respond na to sa gugma sa Ginoo nga atong nanawatan. Hindi na akong muhatag kay grabe na bigkali sa mana lang ni pamiliti. Mana lang ni pampalit sa bugas. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, naidaghan nga nag-withhold sa iyang panalangin, and yet nahimong pobre. But here comes the one who gives generously, and he became rich. Kinsay gusto, anak? Amen. Gusto ta, anak, ang panalangin natin, not just physically nga manambok ta, but also financially. Sa tinuod lang, ali mo ta maingon nga, di mo kinahanglan kwarta. We need money. This church will not run kung walay kwarta. So siguro makutaan natin, na padulong ang tayo sa offering. Ang church na kinahanglan, we are paying for our rent. Tama ba? Gabayad ng kuryente. Tama ba? Amen. We are reaching out to the lost. We are helping to others. Wala tayo suporta nga ginadawat gikan sa laing nasod mga igsoon. I want to tell everyone na we are not, this church is not supported gikan sa US, gikan sa Canada, wala tayo support nga kalawatan anak monthly. Ahagikan para makastan ang simbahan na sa atong mga bulsa. Amen. Amen? So siguro,
Di man ako gusto i-testimony, pero i-testimony na lang nako. Okay pa ba mo? Dapat mo dalunggan nga talent sa ako this morning. So, one of all of you knows our situation way back 2021. 2020 siguro na-experience kay medyo kanagaya. But 2021 is mao na siya ang hansa or ang yung paggrabe nga pagsulay sa amo ang kinabuhi. Na mayngon may kaya baka namo ni. Or saon na lang, basta hindi na mo makayanan kay grabe ka bukat. But then, we continue to serve the Lord. Me, myself, I continue to give my tithes and offering. Even though moingon ka nga, may na lang ni pang dialysis ni Roger, may na lang ni para sa among mga panghinan pampalit o tambal. And yet, wala siya ko na una-una ana. O sa kong ibutang sa mga mind, God is able to provide. God is able to provide. And that year, nakautang mi og sakyanan. Kita niyo ng Innova, naman siguro makita ng Innova niya. Inutang na mo na, so wala mi naghang kwarta. To think nga, magamit siya sa business, only to find out, wala na ang business. As in, nawala ang business, nakakuha pa yung kwarta nga kanang dili dito ang gasto. So in other words, puno ni sa utang. Bingo sila ginit-area sa mga milyonaryo na mo. Yes, we are millionaires ni sa utang. That time. So, kaya namin able makabayad sa sakyanan, among gipa-assume. Gipa-assume daw ang sakyanan. Naalam ko siya for 3 months lang yun sa amo. Akong papa naka-shoulder pag ito siya 1 month pagbayad at to. So, let go ang sakyanan. Sa wala mong sakyanan, wala may kabayan. And, sige lang pray, Lord, dili mi kabalo unsaon pagbalik ang mga nangawala sa amo. Unsaon pagbayad ang mga utang namo. Pero kabalo ko nga naa kay pamaagi. Musalig mi sa imo kung unsa nga pamaagi. And amazingly, so kato na ang sakyanan na narito niya pa-assume na, lahi na nag-drive ato, lahi na nagpahimulos. And then kami, motor ra yun. As in, motor niya, imagine ninyo itong motor nga, click to, no? As much na motor ka ng pula nga motor. Imagine akong tulo ka anak, magsakay sila dito, ihatod sila sa skulahan sa ilang papa. As in, luoy kayo, magsapot-sapot na gina sila kay mahalos na mahulog na dito sa lubot, sa motor, ang usa nga mo sakay. Gamay ba yan na yung papa na ko? O, di ba? And yes, we pray, Lord, yung aning-anak. And, balik ka sa Innova, ang story sa Innova. Wala mi nag-expect yun na mabalik na sa amuan. Kaya amo naman ang ipa-assume. And, grabe ka maayo ang Ginoo. Gibalik siya last year, July of last year. As in, gikan ni diri sa church, pag-abot sa balay ko na, o sa man ang naadihan na nasa gawas ba? Grabe ni, hilak yun ko nga, wala ko kasabot kay out of joy, kita ko na ka, Lord. Possible tayo nga mabalik ni sa amuan. Ang sa mapagkahita po. Grabe, gibalik yun sa Ginoo. But of course, nag-pay me. Pero, kabalo mo, si Lord kabalo mo plus tanuhan ay sa tanay. Nakita niya ang sitwasyon nato financially. Iya itong gibalik, kabalo man siya nga, pwede namin makabayad sa remaining. And you know what? Kung wala kami kabalo kung na ay years, this month, mag-fully pay na siya. Grabe! Wala ka. Diyon sana siya. Nami ba yun nun? Tama? Nami utang, tama? Tama ba? Sa akong i-share? And yet, wala gid mi ni undang ang hatag para sa buluhaton o para sa Ginoo. Why? You cannot outgive the Lord. Muna ako encouragement sa ato May ka pobre ka ay may lisod ka ayo, may gusto kang himong dato, hatag para sa Ginoo. It's-check mo motive. Kaya ang motibo sa Ginoo, panalanginan ka. We do not worth it. We do not deserve it. But nakita ka sa Lord, pinaagi sa iyang paglantaw, deserving na kong panalanginan niya akong anak. Why? He is the creator of the heavens and the earth. He is the very source of every blessing na atong gikinahanglan. Mao na karon na buntag, bahalag lisod, bahalag economically, lisod kaayo, hatag ta para sa Ginoo. Amen. Amen? Manindog ta? Hallelujah. Heavenly Father, salamat kaayo Lord for the opportunity
nga ma-magnify ang imong pangalan ani nga madapit. Mag-glorify ka, O Lord. O among masabtan nga unsa ang naa sa amo karon dili ni amo. It comes from you, O God. Everything, tanan-tanan nga nasa amo, gikan gyud sa imo, ha Lord. O ang imo lang gi-require sa amo is mohatag mi balik diha kanimo with a cheerful heart, with a pure heart, with a genuine heart, O God, na mubalik sa amo ang mga tithes and offering. Lord, sa among pamilya, amo gyud nga nastistingan, nasulayan how faithful you are, O God. And so this is my prayer to all of my brothers and sisters here na nakadungog ani nga testimony, O God, kung unsa ang imong pagpamuhat sa among kinabuhi. I declare na mahitabo pud sa ilang matag usa ka pamilya in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, nga dili lang itaman mo ingon nga Lord, enough na ni nga panalangin para sa akong pamilya. But i-bless me, O God, because we want to bless others. And even to this church, Lord, nakita niyo ang panginahanglan ani nga templo, ani nga simbahan. Father, I pray that you will raise up generous givers in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat, Lord, that as we entrust to you our lives, O God, dili o dili yun mo pasagan o dili yun ni mahutan o mga panalangin, because we are connected to you. Bless all the heads, O God, na muhatag karon nga kabutagon. Salamat, Lord, that panalangin nga daghan pagud ang imong ibukbok ngadto sa ilaha. Dalaygon ka, O God, sa walay katapusan, in Jesus' name. Amen. Amen and amen. This morning, everyone. So, dito sa ato ang mga announcement. So, we will have our men's cottage prayer. Ang venue ang date to be announced pa. Then, we are encouraging everyone to join our daily evening prayer every 7:30. So, ang link, kinapost lang siya sa GC. Thank you and God bless us all. Let's all stand for our closing prayer. Heavenly Father God, we thank you, Lord, for this day. Salamat, Lord, sa successful na panibaho na mo this morning, O God. Lord, help us, O God, to walk in love with humility, not because we are after towards the blessing, O God, but because we understand what it means, Lord. Help us to be obedient in your commands, and give us a heart that always leans towards goodness and kindness, O God. And if anyone among us, Lord, is in season of emptiness, may you fill their hearts and their lives, O God, with your grace, with your love, O God, and promise us, Lord. Bless Pastor Lamay, O God, your servant, Daddy Rene, and bless all of us, O God, na nakakaroon ng kabuntagon, O God. And as we depart from this place, we claim the blessings, the provision for this week, the victory, O God, and the protection, Lord. Seal this prayer with your most precious blood. We wholeheartedly give back all the glory, honor, and thanksgiving to you. In Jesus' name we pray. Amen.